Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 4ID sunod-sunod ang tagumpay, 2 NPA ang nasawi, 2 naman ang sumuko at mga armas ng komunistang grupo ay nasamsam sa Surigao del Sur. 8 dating rebelde sa Surigao del Sur tumanggap ng tulong mula sa ICLIP. 4ID nakiisa sa mga Muslim sa pagdiriwang ng Idil Fitr 2026, pinatibay ang pagkakaisa at pananalig. Mainit na sinalubong ng 4th ID ang pagdating ng Armed Forces of the Philippines Inspector General sa Annual General Inspection. Pinagtibay ang kahusayan at kahandaan. 4ID, pinarangalan ang mga natatanging personnel sa flag raising ceremony, kinilala ang kanilang kahusayan sa serbisyo. 4 na people's organization mula sa liblib na lugar ng Misamis Oriental tumanggap ng 600,000 na halaga ng livelihood assistance mula sa Office of the Vice President. Nahukay ng 403rd Infantry Brigade ang mataas na kalibring armas sa Bukidnon, matinding dagok sa natitirang NPA. Magandang hapon, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-27 ng Marso 2026. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. 4ID sunod-sunod ang tagumpay, 2 NPA ang nasawi, 2 naman ang sumuko at mga armas ng komunistang teroristang grupo ay nasamsam sa Surigao del Sur. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Kabayaning Jai Hapas. Patuloy ang pinaigting na operasyon ng 36th Infantry Battalion sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army laban sa komunistang teroristang grupo sa Surigao del Sur na nagbunga ng sunod-sunod na mga tagumpay. Sa magkakaugnay na operasyon, 2 miyembro ng komunistang teroristang grupo ang napasuko, habang 2 naman ang naneutralisa sa kagubatang bahagi ng Barangay Norcia, Lanuza, Surigao del Sur. Kinilala ang mga nasawi na sina alias Carex at Kabunso na parehong miyembro ng SRS-DG Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Nakasamsam din ng tropa ng 6 na high-powered firearms kabilang ang M16A1 at M14 rifles na may mga buradong serial number at 4 pang baril na iniwan ng mga tumakas na rebelde. Ayon sa ulat, naging posible ang operasyon dahil sa tulong ng impormasyon mula sa mga residente at tuloy-tuloy na koordinasyon ng militar, lokal na pamahalaan at iba pang mga stakeholders. Ang formal na pagsuko ng 2 dating rebelde ay isinagawa sa headquarters ng 36IB sa Barangay Puyat, Surigao del Sur at binanggit nila na ang matinding pressure mula sa Focus Military Operation at ang lumalakas na pagtanggi ng komunidad sa kanilang kilusan. Binigyang diin ni Lieutenant Colonel Jose Lito B. Anti Jr., ang commanding officer ng 36IB, na patunay ang mga tagumpay sa bisa ng Whole of Nation approach ng pamahalaan sa paglaban sa insurhensiya. Habang pinuri naman ni Colonel Glenjoy Ainera, ang commander ng 401st Infantry Brigade, ang mabilis at epektibong aksyon ng tropa at ang mahalagang papel nito sa komunidad. Sinabi naman ni 4ID Commander Major General Michel B. Aniron Jr. na ang patuloy na pagsuko at pagbawas ng puwersa ng komunistang teroristang grupo ay patunay na humihina ang kakayahan ng grupo at tumitibay na tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Tiniyak niya ang pagpapatuloy ng operasyon at suporta sa mga dating rebelde upang makapagsimula ng panibagong buhay sa mapayapa at maunlad na komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News Bayani Updates. 8 dating rebelde sa Surigao del Sur tumanggap ng tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP.
Para sa karagdagang balitaan, naka-standby si Kabayaning Bon Enriquez. 8 dating rebelde sa ilalim ng pangangalaga ng 36th Infantry Battalion ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng tulong mula sa Department of Interior and Local Government at Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Isinagawa ang naturang aktibidad kasabay ng First Quarter Provincial Peace and Order Council meeting noong nakaraang linggo sa Tandag City, Surigao del Sur, kung saan ginanap din ang seremonyal na pagmamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Pinangunahan ni Provincial Governor Johnny T. Pimentel ang pamamahagi ng tulong. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng kabuuang 75,000 piso na kinabibilangan ng 65,000 piso para sa pangkabuhayan at 10,000 piso bilang agarang tulong pinansyal. Bukod dito, nakatanggap din sila ng iba pang benepisyo kagaya ng livelihood at skills training mula sa TESDA, pansamantalang trabaho sa ilalim ng Dole Tupad Program at hygiene kits mula sa Provincial Health Office. Dahil dito, patuloy na hinikayat ni 36 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Joselito Ante Jr. ang mga natitirang NPA na magbalik loob at samantalahin ang programa ng pamahalaan na nagbibigay hindi lamang ng tulong pinansyal kung hindi pati ng bagong pagkakataon para sa mas maayos na kinabukasan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News Bayani Update. 4ID nakiisa sa mga Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr 2026, pinatibay ang pagkakaisa at pananalig. Para sa naturang balita, nakatutok si Kabayaning Efraim Rondina. Nakiisa ang 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa kanilang mga kapatiran na Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr Mubarak sa 4ID Mosque Patag, Cagayan de Oro City nitong Marso 21 sa taong 2026. Hinangunahan ang khutbah prayers ni retired Colonel Imam Azramin T. Sahisa na nagbibigay gabay sa mga mananampalataya sa pagpapahayag ng pasasalamat, pagkakaisa at kapayapaan matapos ang banal na buwan ng Ramadan. Binigyang diin ni Captain Abdul Karim C. Haji Ibrahim Jr., 4ID Muslim Chaplain, na ang pagdiriwang ay paalala ng pananampalataya, sakripisyo at malasakit na pinagyaman sa Ramadan. Kasunod ng panalangin, nagkaroon ng simpleng salo-salo at pamamahagi ng donasyon sa mga bata bilang pagpapakita ng kabutihang loob at tunay na diwa ng pagdiriwang. Nakiisa rin sina Colonel Cesar J. Conti Jr., Chief of Staff ng 4ID, Colonel Julius Cesar Paulo, Assistant Chief of Staff for Personnel G1, at Colonel Manuel B. Estanilla, Commanding Officer ng Task Force Oro. Kasama ang iba pang opisyal, enlisted personnel at miyembro ng komunidad. Ang kanilang pagkikiisa ay simbolo ng pagpapahalaga sa pagmamahalan at respeto sa pagitan ng magkakaibang pananampalataya na nagpapatibay ng ugnayan at pagkakaisa sa komunidad. Ayon kay 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr., mahalaga ang pagkakaisa, paggalang at pag-unawa sa kultura upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Binigyang diin din niya ang suporta ng 4ID sa komunidad ng Muslim bilang bahagi ng misyon ng Armed Forces of the Philippines sa pagtataguyod ng inklusibidad at pangmatagalang kapayapaan. Napapanahong balita, serbisyong publiko para sa Pilipino. Efraim Perez Rondina, 4ID News Bayani Updates. Mainit na sinalubong ng 4th ID ang pagdating ng AFP Inspector General sa Annual General Inspection. Pinagtibay ang kahusayan at kahandaan. Narito ang ulat hatid ni Kabayaning Jam Perez. Mainit na tinanggap ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang pagdating ni AFP Inspector General Lieutenant General Agustin S. Malinit sa kanyang Annual General Inspection sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City nitong Marso 16. Pinangunahan ang pagsalubong sa kanya ni 4th ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr. kasama ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resources ng division bilang simbolo ng respeto at pagpapahalaga sa mataas na bisita ng AFP.
Sa kanyang pagbisita, personal na nakipag-dialogue si Lieutenant General Malinit sa mga tauhan, pinuri ang kahusayan ng Diamond Division at binigyang diin ang importansya ng disiplina, pagiging mission-focused at dedikasyon sa serbisyo. Ayon kay Major General Aneron, ang inspeksyon ay hindi lamang pagsusuri ng unit, kundi pagkakataon ding ipakita ang puso at profesionalismo ng bawat tropa ng Diamond Division. Ang pagdating ng AFP Inspector General ay simbolo ng pagtitiwala at suporta sa kakayahan ng division na patuloy na maghatid ng epektibo at responsableng serbisyo sa sambayanang Pilipino. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. John Perez, 4th ID News, Bayani Updates. Antabayanan po ang iba pang balita matapos ang iilang mga paalala. The West Philippine Sea is more than a stretch of water. It is a symbol of our nation's sovereignty, a source of livelihood, and a vital part of our heritage. Its rich resources and strategic locations make it essential to our security and economy. The 4ID plans, executes, and coordinates initiatives to raise public awareness and foster national pride. Billboards promoting the West Philippine Sea are displayed in malls, airports, and public transportation. Social media platforms, especially the Division's official Facebook page, are used to reach communities, while lectures are conducted in school to educate students about maritime security. Static and kinetic displays, exhibits, and informative videos are also presented in establishments across the country to help Filipinos understand the importance of safeguarding our waters. Safeguarding our seas requires more than military presence. It demands education's awareness and community engagement. Through these programs, the 4ID empowers local residents and with knowledge, ensuring that the West Philippine Sea is defended not only by soldiers but by the informed and vigilant citizens. Through the collaborations with the local governments, national agencies, NGOs, and educational institutions, the 4ID amplifies its impact, fostering a united front and protecting our waters. Every patrol, outreach program, and conservation efforts demonstrates that safeguarding the West Philippine Sea is a shared responsibility. 4th Infantry Diamond Division Philippine Army embodies the Filipino spirit, resilient, proud, and unwavering. Its dedications ensures that our sovereignty is preserved, our communities are empowered, and our environment is protected. The West Philippine Sea is our legacy, our lifeline, and our responsibility. With the 4ID leading the way, it remains ours today, tomorrow, and for generations to come. Ating karagatan, ating karapatan, at ating kinabukasan. Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Pinarangalan ng Commander ng 4th Infantry Diamond Division, Major General Michelle B. Anayron Jr., ang mga natatanging personnel ng division sa isang flag raising ceremony na ginanap sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Muling ipinagdiwang ang tagumpay ng mga awardees na nauna nang kinilala sa 129th Philippine Army Founding Anniversary sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City. Personal na ipinagkaloob ni Major General Anayron ang mga plaque of recognition sa mga natatanging personnel. Kinilala si Corporal Lemuel C. Bacabis ng 30th Infantry Fight-On Battalion bilang Philippine Army Best Enlisted Personnel of the Year for 2025. Si CAFGO Active Auxiliary Ronel A. Nobong bilang Best CAA for Combat Operations 2025 at si Mr. John Harold C. Novo ng Field Property and Accountability Office bilang Philippine Army Model Supervisor of the Year 2025. Pinagkaloob din ang plaque of appreciation ng 4th Division Mentor Training School bilang pagkilala sa pagkakamit ng Commanding General Philippine Army Streamer para sa Professional Military Education and Training Excellence o HASIC Pandayan Award. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Major General Anayron Jr. ang mga awardees at binigyang diin ang kahusayan ng Diamond Troopers. Hinikayat niya ang lahat ng unit na ipagpatuloy ang mataas ng antas ng serbisyo.
Suportahan ng tropa sa field at tiyakin ang mataas na moral upang epektibong maisakatuparan ang mga misyon. 4 na people's organization mula sa liblib na lugar ng Misamis Oriental tumanggap ng 600,000 na halaga ng livelihood assistance mula sa OVP. Para sa karagdagang impormasyon, nagbabalik si Kabayaning Bon Enriquez. Taos-puso ang pasasalamat ng mga miyembro ng 4 na People's Organization mula sa liblib na lugar sa Misamis Oriental matapos silang makatanggap ng livelihood assistance na nagkakahalaga ng 600,000 piso mula sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Pinangasiwaan ng 58 Infantry Battalion ang pagkakaloob ng naturang assistance sa 4 na POs sa 58 IB Headquarters sa Sitio Migbanday, Claveria, Misamis Oriental noong nakaraang linggo. Bawat organisasyon ay nakatanggap ng tig 150,000 pesos sa ilalim ng Magnegosyo Taday program. Layunin ng nasabing programa na matulungan ang mga sektor na nasa laylayan, partikular na ang mga kababaihan upang mapaunlad ang kanilang mga negosyo at makapagtatag ng maayos na pinagkakakitaan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang Anlag-Ani Tapukanan Former Rebels Consumers Cooperative, Minaluang Indigenous People Bakers Association, Mimbuli Women's Association at Alipuatan Salay Farmers Association, mga organisasyong matatagpuan sa GIDAS o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Economic empowerment is our strongest shield. When the uniform and the entrepreneur stand together, we create a front that no insurgent or political enemy can break. Ayon kay 58 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Yoncito Grizula Jr., higit pa sa pinansyal na tulong ang ibinigay na suporta. Anya, isa itong pamumuhunan sa kinabukasan ng mga komunidad at mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Nandun na kami sa phase ng sustainment na dapat talaga hindi na natin hayaan na makabalik ulit yung CPP-NPA sa ating lipunan at sa pamamagitan ng mga tulong ni Ma'am ay mapapatunayan natin, maalalayan natin yung ating mga constituent para mabuhay ng tahimik. Samantala, ipinahayag naman ng isang kinatawan ng mga benepisyaryo ang kanilang taus-pusong pasasalamat dahil malaking tulong anya ito upang mapalago ang kanilang kabuhayan at mas matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Among palambuon ang gihatag sa amoa, dili namo sayangon ang inyong mga pagsalig sa amo sa inyong paghatag ni ani nga kantidad kay kami ang mga membro naglaomi nga kani mao na ni siya ang sinugdanan sa pagpalambo sa among grupo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Nahukay ng 403rd Infantry Brigade ang mataas na kalibreng armas sa Bukidnon. Matinding dakok sa natitirang NPA, isang panibagong tagumpay ang naitala ng 403rd Infantry Brigade matapos mahukay ang matataas na kalibreng armas sa lalawigan ng Bukidnon. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng patuloy na focused military operations na naglalayong pahinain ang kakayahan ng natitirang mga miyembro ng New People's Army sa lugar. Para sa buong ulat, nakatutok si Kabayaning Jai Hapas. Matagumpay na nahukay ng tropa ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade ang mga matataas na kalibre ng baril na iniwan ng CPP-NPA terrorist sa liblib na bahagi ng Impasugong Bukidnon. Isinagawa ang operasyon noong Marso 15 ng 1st Special Forces Battalion matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang dating taga-suporta ng rebelde na gumabay sa kanila sa Sitio Ananaso, Barangay Calabugao. Kabilang sa mga natagpuan ang isang M16A1 rifle at isang M653 carbine na kapwa na sa maayos na kondisyon at agad na isinailalim sa kustodiya ng kasundaluhan. Ayon kay Brigadier General Sigfred C. Tubalado, ang Brigade Commander ng 403rd Infantry Brigade, mahalaga ang naging papel ng komunidad sa tagumpay ng operasyon at indikasyon na rin ito na iniwan na ng mga tumatakas na rebelde
ang naturang mga armas. Patuloy naman pinaigting ang operasyon sa Bukidnon upang matiyak ang seguridad sa lugar at hikayatin ang natitirang mga rebelde na sumuko sa mapayapang pamumuhay. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4RD News Bayani Updates. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani Patrick Martinez at Jeline na Falyar. nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahan.